Hallelujah, hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Tayong lahat ngayon'y magsaya, si Jesu Kristo ay nagtagumpay. Hallelujah, hallelujah, si Jesus ay nabuhay. Hallelujah, hallelujah, siya ay ating sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halin at magsisimulan para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan, tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinahangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing
siya'y hindi na nila makikita uli, at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang papurit, ang poon ay pagpurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos na santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas ng kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit at nanalangin. At ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa libutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa libutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa libutan. At alang-alang sa kanila itinlag ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap gawin ay ang mamaalam. Mamaalam sa mga bagay, sitwasyon, lalo-lalo na tao na napamahal na sa ating buhay. Ang pamamaalam po kasi ay nagkokonot ng paghihiwalay. Kung minsan, permanente pang paghihiwalay. Kaya't kung tayong tatanungin, masusunod, ayaw talaga natin. Pero anong magagawa natin? Darating at darating ang pagkakataon na kailangan ng mamaalam. No wonder, ang dami nating pasakali bago tayo tuluyang mamaalam. Halimbawa, through text messages, ang dami nating mga binibitawan o tinetext pang mga salita bago finally sabihin natin sa kausap natin, okay na, sige na, siya, bye na.
ang dami rin nating pamamaalam na ginagawa bago tayo tuluyang lumabas ng pintuan. At kapag tayo nakalayo na, susulya pa tayo ng makaisa, makadalawa, hanggang sa sila ay tuluyang hindi na natin makita. At kung minsan, yung mga malapit nang sa makabilang buhay, talagang ginagazer nila yung mga natitirang lakas nila para lamang medyo humaba-haba pa yung kanilang pakikipag-usap or at least pagtingin o paghawak lamang sa kanilang mga maiiwan. Samantalang yung mga maiiwan o naiwan na naman, bumibilang pa ng kung ilang minuto, minsan oras pa nga, bago tuluyang bitawan ang mga labi ng kanilang mahal na maalam. Ganon kahirap ang pamamaalam. Ito rin ang dahilan marahil kung bakit dami natin ginagamit na salita para sa pagpapaalam. Nandiyan ang bye-bye, goodbye, take care, see you around, I'll see you. Ingat ka, adios, hasta la vista, see you later, till we meet again. Hindi ko alam kung marami lang talagang paraan ng pagpapaalam o ito ay isang malinaw na patunay na mahirap talagang pamamaalam. Na hindi tayo makagamit at nagkukumahog tayo sa mga salitang pwedeng gamitin para ito ay masabi lang. Which is understandable naman sapagkat mahirap naman talaga, lalong-lalo na ang permanenteng pamamaalam. Pero alam po ba ninyo na mayroong isang paraan ng pamamaalam na mas madali na sabihin at mas makapagpapakalma ng kalooban natin? Ito po ay yung ginagamit na naman natin, ginagawa na naman natin. Pero hindi ko lang alam kung alam natin yung kahulugan nito at pinaniniwalaan natin. Ito yung pagsasabi ng goodbye, sapagkat ang goodbye pala ay simple at mas pinaikling salita ng pagsasabi ng mga salitang God be with you. Ito po ang makikita natin sa pamamaalam na ginawa ni Pablo sa mga taga-Efeso sa ating unang pagbasa at pamamaalam na ginawa ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa ating narinig na ebanghelyo. Oh yes, dalawang mukha ang naging pagpapaalaman dito. Siyempre, nagpapaalam din naman ang mga taga-Efeso kay Pablo at nagpapaalam din naman ang mga disipulo kay Kristo. Pero mag-focus na lamang po tayo sa pamaalam ni Pablo at ni Kristo sapagkat I think you will all agree with me na mas mahirap naman talaga ang estado ng isang nagpapaalam lalo pat naibigay niyang lahat ng maibibigay niya para sa kanyang pinagpapaalamanan. Yan po ang estado ni Pablo na nagpapaalam sa mga taga-Efeso sapagkat sabi nga po niya dito sa loob ng 3 taon, kasama niya sila, tinuturuan araw-gabi, maraming luha ang pinuhunan niya sa kanila, mas lalong ganun ang estado ni Kristo na sobrang pagmamahal sa kanyang mga disipulo. Mahirap ang kanilang estado, mas mahirap kaysa sa kanilang mga pinagpapaalamanan. Dahil malaki ang kanilang pagmamahal at malaki ang kanilang pinuhunan. Pero papaanong mas naging madali para sa kanilang pamamaalam? Simple lang. Itinagubilin, ipinaubaya nila sa Diyos ang kanilang mga iiwanan. San Pablo, sabi dito, ipinagkakatiwala, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Samantalang si Kristo, sinabi sa Ebanghelyo, sa Ama, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. And so, clearly, they bid them goodbye or simply but meaningfully told them, God be with you. Mas madali pong sabihin ang pamamaalam na ito at mas nakapagpapakalma ng kalooban nating mga tao. Lalo pat alam natin ang ibig sabihin at pinaniniwalaan natin din. Sapagkat aminin po natin na isa sa malaking dahilan kung bakit hirap tayong maalam para sa ating minamahal ay yung tanong na, sino ba ang siyang mag-aalaga sa Kanya, titingin sa Kanya, magmamahal sa Kanya, nang kahit hindi sobra ay kapantay na lang ng pagtingin, pag-aalaga at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi nga ba't yan ang karaniwang kaba at pag-aalala ng mga magulang, lalo na ng mga ina, na kahit na mas pabor sila na silang maunang mamatay sa mga anak nila kaysa sa yung silang maglibing sa mga anak nila, ang concern pa rin naman din nila kung mauna sila ay sino ang titingin, mag-aalaga at magmamahal sa mga maiiwan nila. Kaya nga po, kung maniniwala lamang tayo at kung isa sa puso lamang natin yung sinasabi ng salitang goodbye, mas gagaan ang kalooban natin.
mas magiging madali para sa atin. Sapagkat anuman ang kaya natin gawin, kayang-kayang ituloy at higit pa ang kayang-kayang gawin ng Panginoon natin para sa mga minamahal natin. Yan po ang lagi kong sinasabi sa mga namamaalam sa kanilang mga minamahal. Halimbawa, sa mga magulang na namatayan ng anak, lagi kong sinasabi ay kung gaano ang pagmamahal ninyo sa anak ninyo na lumilisan o pinagpapaalamanan ninyo, wala yun sa kalingkingan ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kung mahal niyo siya, yes, mahal niyo siya, di ba? Pero mas matindi kaysa pagmamahal niyo ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kaya, say goodbye. Say to Him, say to her, God be with you. At maniwala kayo na ang Diyos na ang bahala sa minamahal niyo. Kaya nga po siguro ang mas madalas na magsabi kaysa sa lahat ng salitang kaawaan ka ng Diyos, pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka nawa ng Diyos. Ay mga matatanda, hindi niyo ba napansin? Mga matatanda. Sapagkat siguro, dahil sa kanilang kahinahan katandaan, alam nila na ang kanilang minamahal na namamaalam at pinagpapaalamanan nila ay hindi nila matitingnan, hindi nila maalagaan. Kaya't ito'y buong puso na nila talagang ipinagkakatiwala sa poong may kapal. Na para bang sinasabi nila sa kanilang anak, sa kanilang apo, ang Diyos na ang bahala sa iyo. At yun ang nakapagpapalubag ng loob nila. Ano man ang mga pangarap nila para sa mga anak at apo nila. Dahil alam nila na kung ano ang hindi nila kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa kanila. At kung ano pa man ang kaya nilang gawin, mas kayang gawin ng Diyos para sa kanila. Ito po sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na misa, lalo pat darating talaga ang panahon ng pamamaalam. Maging madali nawa para sa atin ito. Maging malumani nawa ang ating kalooban. Lalo pat ipinagpapasa Diyos natin ang lahat ng ating mga iiwanan o pinagpapaalamanan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niyang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sapagkat nung Ika'y ay magpaalam sa iyong mga alagad at sa amin na rin sa mundong ito, hindi ka naman talaga nawala. Sapagkat sa iyong pamamaalam, ibinahagi mo sa amin ang iyong Espiritu na sa amin ay nananahan hanggang sa ngayon at sa mga susunod pang panahon. Panginoon, ito nawa ay panghawakan namin at makasunod kami lagi sa iyong kalooban upang sa bawat pamamaalam na dumarating sa aming buhay, maging matatag, malumanay ang aming kalooban. Lalo pat nandun ang paniniwala namin na para sa amin at para sa mga iniiwan namin, hindi ka magkukulang. Pare-pareho mo kami hindi pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan.
Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin naiba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sa mga seryosa karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang ganap mong makapili, ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagkiliw, at sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway paging dapating lagi sa iyong nakahain.
Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoonin kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, lalo na sa mga tulong na binigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang mga parokya, sa ibang mga individual at sa kabuuan sa simbahan. Salamat po ng marami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.